Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay hinggil sa issue ng anti-poor for zero PhilHealth subsidy or budget na inilagak ng ating pamahalaan o mula doon sa Kongreso. Sa isinumiting budget ng ating Kongreso at Senado para lagdaan ng ating Pangulo ay ang ibinigay na budget sa PhilHealth ay zero o hindi ito binigyan ng kaukulang pondo for next year 2025 budget. Hindi mo na may operating expenses naman ito para na budget nila na ibigay at hindi naman totally zero na hindi na ibigay yung around 73 billion allocation. So yung hinihingi ng PhilHealth is 73 billion allocation para doon sa kanilang pondo for the next year. So hindi na ibigay, zero ang binigay nila, kumbaga man ay operating expenses lang ang naibigay nila. So ayon sa ating Senado at Kongreso ay sobra-sobra ang pondo ng PhilHealth para gastusan ng mga miyembro nito ng mga premium members o patuloy ang kontribusyon at non-premium members o hindi naguhulog ng kontribusyon. Ang nakolekta nito ang mga kontribusyon at iba pang subsidiya nito ay pawang sapat at apaw for next year budget kung saan may nasa 600 billion di umano ito na nasa kanilang account at naglagay pa ng around 80 billion sa National Treasury. So yun yung kanila pinagbabasihan na kung bakit hindi na binigyan ng pondo. Meron silang 600 billion sa kanilang account at saka around 80 billion sa National Treasury. So yun yung kanilang sinasabi na pera ng PhilHealth. So kaya hindi nila binigyan ng pondo dahil yung pera ngayon ay sapat-sapat para mabigyan ng serbisyo yung mga premium members and non-premium members na maaaring magkasakit next year. So siguro mga around 200 billion or less yung nagagastos taon-taon ng PhilHealth from the premium and non-premium. Siguro mga ganun siguro nagagastos nila taon-taon. Yung kasing PhilHealth na yan ay may mga subsidiyang natatanggap pa from government do sa PCSO at saka sa PAGCOR. Sila ay nabibigyan ng alokasyon ng PAGCOR do sa kanilang kinikita para dyan sa PhilHealth. So para may tulong nila doon sa mga non-premium members. Siguro kung kukulangin yung o iba pang gastusin nila doon. So ang The Critics Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pagtao. At sa isyong ito ng PhilHealth budget ay ating konstruktibong pinupuna ang pagtanggal ng budget dito na ito ay anti-poor na hakbangin ng ating pamahalaan ng Kongreso at ng Senado. Ano man ang excess of collections nito o budget nito from premium members at pondong inilalagak dito ng ibang ahensya ay hindi ito dapat basihan. Natanggalan ang kanilang budget for this year 2025 yun. So para sa atin ay pinupunan natin na ito ay isang anti-poor na hakbangin o steps ng ating Kongreso at ng ating Senado para tanggalan ng budget itong PhilHealth at i-divert sa iba't ibang mga opisina o ahensya yung budget na nakalagay dito, kagaya o yung ibang budget na kinakaltasan nila at ibinibigay nila doon sa ibang mga ahensya na from the layout budget ng ating DBM sa opisina ng Pangulo na ipinapapasadyaan sa Kongreso at Senado o yun doon sa ating tinatawag na mga ba yun yung sa pagpapasa ng budget na yan taon-taon.
So, ang mga miyembrong hindi naguhulog o non-premium ay members ang siyang aasa dito sa pondong nakalaan sa PhilHealth, at itong mga pondong galing sa premium members ay aasahan naman at aasahan naman nila ito kung sila ang magkakasakit, ano man benepisyo dapat nila makuha sa PhilHealth, at bot kung kukulangin ang pondo ng premium ay dapat umasa sa pamahalaan. So ngayon, yung mga non-premium member, siyempre asahan nila yung ilalaga ng gobyerno, yung pondo na yun, sa 73 billion, and maaaring doon sa galing sa sweepstake at saka doon sa sa pagkor. So ngayon, yung mga pondo na yon ang doon kukunin yung para doon sa non-premium, yung hindi naguhulog. Yung premium, halimbawa, yung premium yung naguhulog, yung makukolekta nun, syempre hindi naman lahat magkakasakit, yun yung gagamitin para doon sa magkakasakit. Na halimbawa, ang package mo sa loob ng isang taon na pwede ka ma-confine, o halimbawa pwede ka nagkakahalaga ng mga halimbawa ganun kalaking halaga plus medicine, pwede ka ma-confine ng isang buwan plus medicine. So taon-taon meron kang package na gano'n ang bawat miyembro. So ganoon din siguro ang bawat non-member. Siguro magkaiba naman yung naguhulog at hindi na benepisyo. Ngayon, siguro kung parehas yan, doon naman nila kukunin sa yan, sa pondo ng pamahalaan. So kaya sinasabi natin na ito'y anti-poor dahil sa yung mga mahihirap nating kababayan, makagaya ko, aasa sa PhilHealth na hindi naguhulog, para for free. Halimbawa, maka-avail ka ng kagamutan from PhilHealth na wala kang gagastusin kasi nga pwede kang shoulder ng PhilHealth for free package para doon sa mga halimbawa magpa-hospital ka. So yung atang PhilHealth pwede sa private makapag-hospital ka, magagastusan nila yon. Ewan kung ano po pwede roon. So ngayon, aside kasi sa PhilHealth, para halimbawa kung anong cover ng PhilHealth, halimbawa hospitalization ay magpa-hospital ka, halimbawa na ewan ko kung anong confinement yan, o yan ay or yan ay consultation sa public hospital or maybe private, ay siguro may package yan, di ba? Magkaiba naman siguro yun. Hindi pa nababasa kabuuan kasi ng PhilHealth policy. Pero siyempre, yung magkaiba siguro yan, yung may premium and non-premium. Siyempre, yung non-premium, maasa yan doon sa kanilang doon sa subsidy ng gobyerno. At yung ating pamahalaan, siyempre may DOH, yung hospital, siyempre, pwede rin accommodate dyan at mabigyan ng libre servisyo. Siyempre, ang maaari na yung kalakaran dyan, hindi man gano'n natin kaaral ang pakalakaran ng mga hospital na plus PhilHealth, parehas silang may subsidy para makapagpagamot ang sino mang mga tao, sino mang citizens o mamamayan ng Pilipinas na may sakit. Ano ba, punta ka ng public hospital, may sakit ka, na-combine ka, pwede ka sa pre-ward or halimbawa kung may PhilHealth ka, maaari ma-avail mo yun, or pre-ward ka for the public hospital. Parehas sila na po pwede magbigay ng alokasyon o magbigay ng subsidiya sa iyo para magamot ka. So, ng ating gobyerno, na tulong ng gobyerno dun sa mga walang. Ngayon dapat siguro magandang bagay na mabibigyan yung ating ng pamahalaan yung sa PhilHealth kung halimbawa sila ay nagkasakit, makaka-avail sila ng isang buwan o 2 buwan na confinement. O pwede siguro yun kung ganun yung kalakaran o ano mang maibibigay na package doon sa mga non-member, para may mga dialysis pa yata, for the non-member, non-premium member, pwede yata sa mga ganong klase ng mga maka-avail sila ng ganong klase ng mga serbisyo with the PhilHealth subsidy. Aside from halimbawa, pwede mo yung halimbawa sa isang private, pwede may ganun yata na po pwedeng subsidy yung PhilHealth kahit ikaw ay hindi naguhulog. So dapat syempre mabibigyan ng gobyerno ng subsidy, at yung reserve ng ating
PhilHealth para doon sa premium, dapat hindi nagagalaw din talaga yun, kasi dapat yung syempre yung PhilHealth priority noon yung premium members, kasi naguhulog sila eh. So ngayon isinasali yung non-premium dahil aasa sila doon sa pamahalaan. Eh kapag tatanggalan mo ng pondo, saan kukuha ngayon ng aasahan yung mga non-premium? Siyempre doon sa premium, kasi saan ba kukuha ng pera yung PhilHealth, di ba, doon sa naguhulog. So ngayon yung hinulog sa kanila, maaaring i-proliferate nila yon, ihulog nila sa bangko o sa investment. So kikita ng interest ngayon yun, doon na kumikita yon, di ba? So ngayon, kung yun ang kinikita na naasahan nung premium, hindi nila basta kasi pagdating ng tamang panahon, halimbawa, magdi-deplete din yun or malalaki yung gastos. So kaya dapat kahit pa paano ay palagi merong reserve yan for the premium members at makatutulong doon sa non-premium. Pero dapat syempre sasamahan ng alokasyon ng gobyerno yan para yun ang premium, yun yung popondo ron. So ang dapat gawin ng pamahalaan na ibantayan ng korupsyon sa PhilHealth, dahil dati na itong na-probe sa korupsyon itong pondo nito from contribution plus government budget and subsidy ay baka siguro na nailalagak sa mga nagkakasakit at ni sa bulsang may sakit. So yun, ayan. Sa yung so even though yung kalakaran sa kalusugan ay maaari naman niya yata magamot ang may sakit kahit sa ang public hospital. So kahit walang PhilHealth at kung mahanapan nila ng PhilHealth, ang pasyente ay lalo na dapat may pondo ang PhilHealth yun. Isa pa yun, no, na halimbawa kinakailangan ay dapat talagang may pondo yung mga non-premium sa PhilHealth, kasi hindi po pwedeng wala, kasi kung aasahan nila yung hulog ng ating mga kababayan na iba, so mahirap yun, kasi parang aagawan ng non-member, non-premium yung mga yung mga naguhulog, di ba? Kasi yun priority dapat doon eh. So ngayon ay pwede silang makatulong dahil hindi naman lahat na nagkakasakit, patutulungan nila yung non-premium, but supposedly dapat yung budget na ibibigay sa non-premium sa government kukunin yun, hindi doon sa mga naguhulog, di ba? So dapat yun, kasi kung aasa sila doon, papalaguin pa ng PhilHealth yung yung hinulog ng mga tao doon para makatulong sila doon sa non-member. Yung non-premium, doon sa non-premium member dapat government subsidy yun. So marami yung nagkakasakit na hindi nabibigyan ng PhilHealth na medical assistance, lalo na mga hindi miyembro dito. So taon-taon maraming Pilipino ang kanilang dapat matulungan na hindi nakahuhulog talaga dyan. So ang pondo na sinasabing reserve nila ay dapat sa premium lang yon, dahil hulog nila yon, na babawasan nila yon para sa mga hindi premium, at aasahan nila ang kinikita ng mga premium collection sa interest o ng mga pinaglalagakan nitong mga pera nila para operable sila o hindi kulangin at makatulong pa sa mga non-premium member. Hindi bali sana kung apaw-apaw nga yung kinikita noong mga premium member na naguhulog na ginagawa ng PhilHealth. Kasi kung na-proliferate nila na marami yun, makatutulong sila doon sa sa mga non-premium. Kahit mag-operate sila sa sarili nila, pwede pa sila makatulong sa libo ng Pilipino na mga hindi kaya makahulog mula doon sa nakapaghuhulog. Ngayon ay dapat ay aside from that, kung hindi naman ganun kagaling yung mga executive nila para mag-proliferate na yung hinuhulog ng mga dapat ayuda ang pamahalaan. At sabi nga nila, yung operasyon ng PhilHealth na-ayudahan pa nila, di ba, ng ating pamahalaan, because it is a non-government control-owned corporation. So ating korporasyon yun para diyan sa insurance ng mga kababayan natin na makahulog, para sila ay mayroong benepisyo kapag nagkasakit, gano'n. So ang ating pamahalaan dapat hiwalay ang pondo sa premium at mga non-premium na pondo ng PhilHealth. For sure itong mga naguhulog mayroong benepisyo.
lalo na itong mga hindi nakahuhulog na dapat pondohan ng pamahalaan, at yan ang hindi patas na ginagawa ng pamahalaan na itong gagastusin ng PhilHealth for the non-premium ay kukunin na dyan sa collections at subsidy ng charity sipsik at pagkor, etc. etc. Kaya dapat ang pamahalaan ay magbigay ng pondo para dyan sa PhilHealth for the non-premium members o mga mahirap nating kababayan na hindi kayang maghulog diyan sa PhilHealth. Kaya dapat yung pamahalaan maglalaga kasi yun naman PhilHealth, walang ibang yung ino-operate nilang premium member para doon sa mga premium member yun. Hindi naman nila papalago ng gusto yun para matulungan nila yun ng premium, di ba? So ngayon ay halimbawa nagkaubusan, halimbawa pagdating ng panahon magko-questionan ay nagkasabay ngayon isang non-premium, isang premium. Yung pondo para doon lang sa isang tao, salba dalawa. Ang pondo nila para sa isa lang. Sino ang priority ng PhilHealth? Yung ba nagulog o yung hindi? Halimbawa, diba? Napakasimple yung question. Yun na lang yung pondo mo para sa isang tao dalawang tao nagulog, isang naguhulog, isang hindi. So ngayon kawawa yung hindi naguhulog kasi magiging priority ngayon yung naguhulog, diba? At priority nila naguhulog sila ay yung hindi sila priority kasi hindi naman sila naguhulog. Kung ang pondo ay para sa isang tao na lang, halimbawa, o para sa 10 tao na lang, doon sa 10 tao, yung ilan doon, hindi premium, para mas dalawa. Yung isa para isang pondo na lang, yung isa ay premium at hindi. So, hindi mabibigyan yun na non-premium kasi para doon sa naguhulog yun. O, kung hindi sasubsidiyan ng gobyerno yun, hindi magagamot itong walang premium, di ba? Kasi kung ganoon na lang yung pera ng PhilHealth, halimbawa kung dumating yung punto na yon, di ba? So kaya dapat yung kung anong mayroon ng PhilHealth yung sa premium at saka non-premium, dapat yan ay parehas na mabibigyan. So paano? Dapat ay nakalang pondo doon sa premium, may nakalang pondo doon sa non-premium. Yan. Ayan sinasabi ng gobyerno kasi sobra-sobra naman yung nasa premium kasi 600 billion. So ngayon kaya nilang matulungan o mabigyan ng serbisyo yun ng premium. Ibig sabihin yung sinasabing 600 billion nakapag-proliferate sila ng ganong karami for dahil napalago or koleksyon yun or naipon. So kaya dapat tingnan mabuti ng pamahalaan yan kasi pag dumating ng panahon ng deplete yan, nagkasabay halimbawa sa dalawang tao, sino ang priority? Yung gobyerno hindi nagbibigay ng pondo doon sa nagulog. Diba yung nagulog kesa doon sa hindi. Tepok yung hindi nagulog kasi kung sabay sila mamamatay na ron para magpagamot, unahin muna yung premium kesa doon sa hindi. Kasi premium siya wala kang hulog. Diba? Hindi kasi binigyan ng gobyerno ng suporta. So kaya dapat susuportahan ng gobyerno yon. Even though kaya ang dahil ng gobyerno sobra-sobra yung pondo. Ewan ko kung but the rationality is dapat hayaan mo yung pondo na binibigay sa premium at dapat pupunda mo yung non-premium. Pagtutusin nga, hiwalayan mo sila at tingnan mo kung gaano na gagasta ng non-premium sa premium, diba? At yung premium kung napapalago yun at ano man na idadagdag doon, pwede silang makatulong doon sa non-premium kasi kung kikita ng malaki yun diba? Parang yun yata ng PhilHealth, wala namang maturity yata yun hindi kagaya ng SS kapag dating mo 60 years old, mababawi mo lahat ng hinulog mo ron. Hindi yata kapag ka nagulog ka na ron, para pinahingi mo na yun. Kung di ka nagkasakit, itulong mo na sa kababayan mo yun. Kasi for halimbawa, kapag ikaw ay umabot ka na yata ng 60 na kapag hulog ka na, so hanggang matepo ka na, pwede ka pa nang wala ka ng problema. Pero kasi hindi kagaya yon nung insurance SS, kapag nag-maturity ka na, babawiin mo na yung lahat. Ayoko na. Babawi ko na lahat ng hinulog ko. Parang hindi yata ganun Kapag ka nagulog ka sa PhilHealth, parang pinahingi mo na rin yon o naging tulong mo na rin yon kapag hindi ka nagkasakit. Diba? Or, ewan ko kung yung maibibigay halimbawang maaasahan ng mga anak mo. Siguro maaaring maasahan ng mga anak mo yon. Yung nasa PhilHealth ngayon ay kung halimbawa ikaw ay
o ibang benepisyo maaaring ibigay sa iyo kapag ka, halimbawa umabot ka na doon sa halimbawa namatay na yung nabuhulog, siguro mayroon binibigay yung PhilHealth or ito ay for gamutan lang hindi ko na babasa mismo yung kabuuan ng PhilHealth, but the thing parang ganun yata yung walang maturity yan. So so ngayon kung tutuusin both the premium and non-premium members ay dapat tingnan na pamahalaanan ng pag-ayuda na ibigay para hindi sila makapos sa bawat taon-taon na panahon. So maaari gumastos ng pagkalaki-laki ang miyembro nito sa bawat taon in premium or not. So kahit paano dapat may reserve ang PhilHealth for how many years sa mga member nito, at kung dumating ang problema hindi ito aasa sa pamahalaan o walang ipopondo ang pamahalaan ay makakaya nitong pansamantala ang magbigay ng health support o assistance. So dapat yun na nga, kayang makatayo ng PhilHealth sa kanyang sarili pagdating ng takdang panahon. Ngayon ay ang ating tinitingnan nga ay yung dumating yung punto na kapag yan na hindi binibigyan ng pamahalaan ng pondo, halimbawa hindi binigyan ng pamahalaan ng pondo ngayong taon na to, sabi na sobra-sobra ngayon ay naumos lahat bigla, dumating yung punto mamimili na kung sino ang tutulungan. Halimbawa sa tingin mo kasi na yung 600 million kasyang-kasya bigla naubos, halimbawa karoon na kung ano mga nangyari para lahat mabigyan ng nagastos lahat yun. Ngayon dumating yung punto sa taon na to dahil sa tingin mo kasya lahat yun, mamimili na ngayon yung PhilHealth kung sino tutulungan, yung may premium or wala, di ba? Taka mo kasi ganun hindi pala. Diba? At least kahit paano yung hindi mawawalan yung non-premium na kung may subsidy ang government, kasi may pa-priority yan at may pa-priority yung ating PhilHealth. Siyempre, yung naguhulog kaya doon sa hindi. Pag dumating yung punto na nagsasabay yan, di ba? Kaya maging anti-poor yan kapag ganun na yung magiging mangyari. Hindi mo makakalain, 600 billion mauubos ba naman for this year yan? Kung na ganun na nangyari, yung priority nila yung nabuhulog dyan. Kung sa 2 taon na lang mamimili kung sino tutulungan nila. Pero kung may pondo, both mabibigyan kahit yung konti, di ba? Or ganun yung mangyayari dapat. So, dahil hindi po pwedeng dahil kasi may binibigyan sila ng gobyerno ng pondo, di ba? Sa ating pagtingin na maaaring komparasyon na gagawin ng PhilHealth executive dyan, pag dumating yung punto na mamimili na sila kung sino yung kanilang bibigyan ng ng hospitalization, di ba? Na ayuda para sa isang tao na lang, hindi yung dalawa nagkahabulan. Ano ba yan? Diba? Pinuda ng gobyerno anong gagawin ngayon kung walang pondo? Yung PhilHealth mag-request sa ibang ahensya, pwedeng dagdagan mo muna yung pondo ko dahil nga sa di ba? Mga emergency gano'n, di ba? So ang kalusugan ng mamamayan ay dapat alagaan ng ating pamahalaan dahil karapatan nila ito, at ang ating pamahalaan ay maraming resources to give the rights of the people, particular itong kalusugan. So walang mamamayang Pilipino ang hindi maaaring magamot kung may sakit, at lalo na gamot na ipagtutustos na hindi mabili ng mga tao, lalo na kapos yung kita. So yan so dapat yung ating pamahalaan ay pangalagaan ng kalusugan talaga naman, at hindi dapat fair, yung may pera o wala, dapat fair sila yung magagamot. So kasi ang mangyayari, magkakaroon ng priority rin kapag kagaya ng ating nabanggit, kapag dumating yung punto ng ubusan na yan. Kapag kamali ng taka yung pamahalaan, problema malaki yan, diba? Kawawa mahirap kasi hindi ka naguhulog wala ka namang kaya panghulog. Premium ang priority, at siyempre sila yung nag-aano ron, diba? Yun. Kung tutusin nga, dapat walang ganun. Yung halimbawa, ang mga tao ay hindi na dapat pang magbunot bulsa para sa kalusugan, kundi yung ating pamahalaan ay magkaroon ng resources hindi sa ganung bagay para
para pangalagaan ng kalusugan. Dapat yung DOH, hindi na malaking pondo, everyone na pumunta ng government hospital magagamot. Hindi mo na kailangan yung PhilHealth o yung UHC na dapat yung UHC wala ng PhilHealth, Universal Healthcare wala ng PhilHealth. Dapat ay pre-hospitalization lahat. Ganun. So kukuha ka lang ng ID, pre-hospitalization lahat. Ganun lang. Or sino man tao, pumunta ka ng hospital, pwedeng outpatient, pwedeng ikaw ay ma-admit kung kinakailangan admit ka. Free lahat. So that's rights of the people na dapat gawin ng ating pamahalaan. It should be. Dapat ganun. So ngayon yung ating pamahalaan, what the government did para alagaan yung tao. Kumuha pa ng hulugang ganun, PhilHealth, para, hindi pa, kumuha ka pa sa tao na napakaraming pera para sabi, pagulungin mo yung 4D, kalusugan na. Kasi nasabi naman ng gobyerno, kasi gagastos ka para diyan, para sa kalusugan mo. So ngayon ay dapat nga yung government hospital ay free yan lahat. So sabi naman, hindi naman kasi lahat tayo pupunta sa pre-hospital. Pwede rin naman kasi yung PhilHealth magbabayad doon sa private. Basta meron kang PhilHealth, kapag ka na-admit ka ron, yung benepisyo mong package mo, nababayad nila ron. So, sa iyong, halimbawa, sa private hospital or public hospital. Parehas, di ba? Ngayon, siguro yung mga non-premium. Pwede ka ma-admit sa private at babayaran nila yung maaari mo, halimbawa, hospitalization doon, bill mo na maaari. Pero kung tutuusin, siguro ay everybody doon i-accommodate na lang sa government hospital, libre lahat. Na mayaman o mahirap basta sa government hospital at quality hospital, you're all magagamot ka. Siyempre gumawa sila ng ganoon na para kasi yung iba gusto, halimbawa private ka, at least kahit paano may benepisyo ka for the yung PhilHealth para mabayaran ka sa private. So, kasi gusto private, di ba? Hindi naman lahat gusto public. But definitely dapat ay pre-hospital, pre-medical tayo. Dapat yan pag malaga ng kalusugan. So, muli, ang kaliwanagan ng ating banal na Santa Maria ay magliwanag sa bansang Pilipinas, sa buong mundo, sa pamahalaan at mga Pilipino. Yung pamahalaan, mamahalan mabuti, matuwid, tugunin yung karapatan ng tao. Iwasan yung pang-abuso, katiwalian, at hindi patas na pamamahala. Yung ating mamamayan, sumunod sa pamahalaan. Iwasan ang paggawa ng krimen, suportahan yung karapatan ng tao, patas na hustisya, mabuting pamamahala. Sa gayon, makapumuhay tayo ng mapayapa, maunlad na bansa, at higit sa lamang kapananampalataya tayo lulubos sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon sa Kristo at banal na Espiritu Santo sa gabay ng banal na Santa Maria. Muli magandang hapon sa inyong lahat. Sana napagsabotis naman ang The Critics Promotion ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa linggo. Magandang hapon sa inyo lahat.